Bumelta Malacanang sa payag ni Vice President Sara Duterte na gusto siyang pabagsakin ng administrasyon dahil siyang frontrunner sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong sagot ng Malacanang sa sinabi ng Vice? Alam mo, Gigi, ang sinasabi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mukhang diversionary tactic lamang ito ng Vice Presidente. Sabi nga niya, hindi dapat kalimutan na meron pa tayong usapin tungkol sa accountability. Nariyan yung issue ng confidential funds, nariyan yung mga usapin tungkol doon sa articles of impeachment. At bilang isang opisyal ng gobyerno, importante daw na linawin ang mga issue na ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Huwag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. At Maricel, ano ang pahayag ng Malacanang sa binanggit ng Vice na hindi raw naintindihan ng administrasyon ang kanyang mga foreign trips? Gigi, nilinaw ni Undersecretary Claire Castro na kung personal trip ito ni Vice President Sara Duterte, hindi nila ito kinokontra. Wala silang tutol dyan. Sila daw ay nagtanong lang naman kung ito ay pambayan o pampersonal. Pero kung personal yan, walang problema. Pero kung official trip daw ito, obligasyon daw ni Vice President Sara Duterte na magpaliwanag o mag-report sa taong bayan. Ano-ano ba yung mga naging accomplishments mo sa biyahe na ito? Sino-sino ba ang mga nakasama ni VP Sara? At yung mga nakasama na ba ito, sino-sino ang mga nagpondo sa kanilang mga biyahe? Importante raw na maipaliwanag ito dahil halimbawa nagamit pa daw yung Facebook page ng Office of the Vice President sa biyaheng ito. So kung personal daw ito, baka may conflict of interest kung nagamit ang Facebook page ng gobyerno. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. When emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. At may sagot ba ang Malacanang sa sinabi ni VP Sara na photo ops lang ang ginawa ng Pangulo sa pagsira ng mga nasamsam na droga? Gigi, maaga raw gumising si Pangulong Bongbong Marcos para magpunta sa Capas Tarlac at saksihan ito ang pagsunog ng higit 9 bilyong pisong halaga ng shabu diyan sa Capas Tarlac. Ito daw importante dahil gusto rin daw nilang ipakita sa taong bayan na nagtatrabaho ang Pangulo. At baka raw nakakalimutan ni Vice President Sara Duterte na minsan na rin itong ginawa ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Duterte. Actually, sa press briefing kanina, Gigi, ipinakita pa mismo ni Jose Claire Castro yung picture noong taong 2020 kung saan mismong si FPRRD ay bumisita doon sa Cavite para i-witness din yung ginawang paninira sa higit 7 bilyong pisong halaga naman ng illegal na droga doon. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center.